Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Pagkakaroon ng appointment. Drake Hendricks. C26C30. At Master Big Boss. Sa wakas ay gumastos si Zayd McCliff ng 1.3 milyon para mailabas si Otis at ang iba pa. Paglabas nila ng Asher Percival, unang beses na sinaktan ng matanda si Otis. Ginamit niya ang tungkod sa kanyang kamay upang marahas na hinampas ang likod ni Otis. Nangyari ang lahat ng ito habang pauwi sina Drake Hendricks at Aurelia McCliff. Kahit anong tanong ni Aurelia, iginiit ni Drake na magkaibigan sina Sky Hendricks at Aaron Jackson kaya naman sa pagkakataong ito ay tumulong sila. Bagamat may mga pagdududa si Aurelia, ang makitang mas malakas ang kanyang asawa kaysa dati ay naging mas masaya siya kaysa sa iba. Nang makauwi ang mag-asawa, gabi na. Pagbukas na pagkabukas ni Drake ng pinto ay nakita niya ang kanyang biyenan at biyena na nakaupo sa sofa. Nang marinig ni Knoxridge ang pagbukas ng pinto at iniangat ang kanyang ulo para tingnan si Drake, hindi maipaliwanag ang galit sa kanyang mukha. "Nasaan ka na?" she asked with a stern face. Ang batang mag-asawa ay biglang nawala sa hapon, at ang karaniwang masunurin na si Aurelia ay umalis nang walang anumang abiso, na labis na ikinairita ng mga matatanda. Nagalit ito sa dalawang nakatatanda, sa paniniwalang si Drake ang nasa likod ng mga eksenang nagdudulot ng gulo, na sinisira ang relasyon ng pamilya. Si Aurelia, na lubos na nauunawaan ang kanyang ina at natatakot na magulo si Drake, ay nagmamadaling nagkusa na magpaliwanag. "Tumahimik ka. Tinanong ba kita?" Dumilim ang mukha ni Knoxridge habang mariing saway. Habang tinitingnan niya ngayon ang kanyang manugang, mas lalo siyang nagalit, desperado siyang palabasin ito. "Ayos lang." Ngumiti si Drake kay Aurelia, saka lumingon para magpaliwanag kay Knoxridge. "Kinahapon, pagkabalik niyo ni Dad sa kwarto niyo, tumawag ang chairman. Nagpa siya ang McCliff Group na i-treat ang mga empleyado sa isang pagkain para ipagdiwang si Aurelia na naging project manager." Oo. Masiglang tumanggo si Aurelia na parang kalakay sa gilid. Balak ng dalawa na lumabas para kumain, at nang magtanong pa lang si Knoxridge, si Aurelia, na parang nagigilty na parang magnanakaw, ay tuluyan nang nakalimutan ang usapin ng tawag sa telepono ni Zayd McCliff. "Ganun ba?" Tumingin si Knoxridge kay Burl McCliff at nagtanong, "Mr. McCliff, alam mo ba ang tungkol dito?" Talagang tradisyon ng McCliff Group na magkaroon ng kainan sa labas na inorganisa ng kumpanya kapag may ilang miyembro ng pamilya ang kumuha ng mahahalagang posisyon. Pero paano siya, bilang ina, walang alam tungkol sa isang mahalagang kaganapan? Gaya ng pag-promote ni Aurelia sa project manager. "Huwag mo akong tingnan, kasama kita buong hapon, wala akong narinig." Ibinuko ni Burl McCliff ang kanyang mga kamay, na nagpapakitang siya ay walang alam. "Drake, nagbabaka sakali ka bang magsinungaling sa akin ngayon?" Biglang tumayo si Knoxridge mula sa couch, kinuha ang feather duster mula sa coffee table. "Nanay, totoo naman. Hindi nagsisinungaling si Drake." Nang makita ang galit ng kanyang ina, mabilis na tumayo si Aurelia sa harap ni Drake. Noon, hindi nagdalawang isip si Knoxridge na hampasin si Drake ng feather duster, ngunit simula ngayon, hindi natatayo si Aurelia. "Tignan mo, ilang araw na lang, at ngayon ay ibinabalik mo na ang iyong siko. Aurelia, pinapakain ka na ba ni Drake ng love potion? Kamakailan ay hindi ka kumikilos tulad ng iyong sarili." Tumayo si Knoxridge na nakahawak ang mga kamay sa balakang, natatarantang nakatingin kay Aurelia. Simula kahapon, kakaiba na ang kinikilos ng kanyang anak, at ang higit na. Nakapagtataka kay Knoxridge ay nagsimula ng protektahan ni Aurelia si Drake. Dahil sa pagbabagong ito, lalo siyang nag-alala. "Ma, hindi talaga nagsisinungaling si Drake, bakit hindi ka naniniwala sa kanya?" Pakiramdam ni Aurelia ay walang magawa sa kanyang hindi makatwirang matigas ang ulo na ina. Ngunit walang ibang pagpipilian, kung tutuusin, siya ay ang kanyang sariling ina. "Mr. McCliff, tawagan mo si tatay at tanungin mo siya kung nagsisinungaling. Kayong dalawa ngayon, hindi ko kayo papakawalan ng basta-basta." Smack! Pagkatapos magsalita, inilapag niya ang feather duster sa coffee table. "Be gentle. Ginulat mo ako." Nanginginig si Burl McCliff, nag-aatubili na inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Zayd McCliff. "Tay, kumain ba ang grupo natin ngayon?"
Tanong ni Burl McCliff nang makakonekta ang telepono. Scram! Umungol sa galit si Zaid McCliff at diretsyong ibinaba ang telepono. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 at siya ay nagngangalit. Ngayon ay naglakas loob si Burl McCliff na tumawag at magtanong tungkol dito, para siyang nagkuskus ng asin sa isang sugat. Anong sabi ni Dad? Napatingin si Knoxridge sa medyo natarante na si Burl McCliff at inagaw ang telepono sa kamay niya. Tay, si Knox po. Narinig kong lumabas ang kumpanya para kumain. Ngayon, pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niyang napakatahimik sa kabilang dulo ng tawag. Anong nangyari? Tiningnang mabuti ni Knoxridge at natuklasang na-disconnecta ang tawag kanina. Mr. McCliff, bakit ibinaba ni Dad? Paano ko malalaman? Sinabi lang ni Dad na magwala, tapos binaba na niya ang tawag. Si Burl McCliff ay nagngangalit sa galit. Siya ay binubuli ni Knoxridge sa bahay at pinagalitan ng sarili niyang ama sa telepono, na nagtitiis ng pagkabigo mula sa magkabilang panig. Si Dad ba talaga ang nagsabi niyan? Umupo si Knoxridge sa sofa na nakakunot ang noo, hindi, kailangan kong tumawag at magtanong. Panipi. Habang pinag-iisipan niya iyon, lalo siyang nakaramdam ng kakaiba, ang pagtatanong lang tungkol sa pagkain sa labas ay hindi dapat magagalit ng husto sa matanda. Hello, hipag. Lumabas ba ang kumpanya namin para kumain ngayon? Oo. Pumunta pa kami sa Asher Percival. Knox, bakit hindi kayo dumating ni Burl? Boses ng isang medyo may edad na babae mula sa kabilang dulo ng telepono. May mga bagay kaming dapat asikasuhin ni Burl at na-miss lang namin. Anyway, may hawak ako ngayon, kaya huwag na nating pag-usapan, okay? Mabilis na ibinaba ni Knoxridge ang tawag, halos magsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkadismaya. Paanong hindi niya alam ang tungkol sa paglabas ng kumpanya para kumain? Siya at si Burl McCliff ay hindi nakarinig ng anumang balita tungkol dito, at ito ay isang hapunan pa nga upang ipagdiwang ang kanilang sariling anak na babae. Ang isang kakaibang pangyayari ay dapat may pinagbabatayan na dahilan, sa pag-iisip niya tungkol dito, lalo siyang nagiging curious. Anong nangyayari? Pumunta sila sa Asher Percival at hindi man lang kami nagpaalam. Tumingin siya kay Burl McCliff, ngunit siya ay walang kaalam-alam tulad niya. Ang mga dumalo ngayon ay pawang mga high-level executive ng kumpanya. Ang iyong mga posisyon ay hindi kwalipikado. Nagalok ng sagot si Drake Hendricks mula sa pintuan. Ang McCliff Group ay may halos 1,000 empleyado, at halos 20 lang ang pumunta ngayon, ang pinakakaunti sa kanila ay isang department manager. Nagawa lamang ni Burl McCliff at Knoxridge na makakuha ng mga maliliit na tungkulin sa pangangasiwa sa kumpanya dahil sa kanilang mga relasyon sa dugo. Kaya natural, hindi sila qualified na dumalo sa naturang event. Tama, ako at si Mr. McCliff. Tumango si Knoxridge, pakiramdam na ito ay may perpektong kahulugan, ngunit pagkatapos ay bigla niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Drake Hendricks, how dare you say hindi ako fit? Sa sandaling ito lang siya nag-react. Si Aurelia McCliff nakakatawa na lang ay nagpipigil at naglakas loob na hindi tumawa. Sinulyapan niya si Drake Hendricks. Paanong ang kanyang asawa ay biglang naging matapang kahit na makipag-usap pabalik sa Knoxridge. Dati, hindi siya lumalaban kapag tinamaan, ni sumasagot kapag pinapagalitan. Sinasabi ko ang mga katotohanan. Kung hindi, paano mo ito ipapaliwanag? Nagkibit balikat si Drake Hendricks, walang takot na sumagot. Ikaw. Sa sobrang galit ni Knoxridge ay nanginginig ang lahat, ngunit hindi siya makaisip ng isang sagot. Tama na. Aayusin namin ang account na ito mamaya, huwag mong ipagpaliban ang mahahalagang bagay. Naiinip na tumingin si Burl McCliff sa kanyang relo, nangako kami na nasa restaurant kami ng 9, at anong oras na ngayon? Anong restaurant? Lalabas ka ba para kumain? Tanong ni Aurelia McCliff. Bumalik na ang anak ng Tito Ridge mo, si Radley Ridge, at inimbitahan niya ang pamilya namin sa labas para sa hapunan. Ito ay nakatakda sa 9:00 ngayong gabi. Dapat sumama ka sa amin. Kinuha ni Burl McCliff ang mga susi ng sasakyan ng pusat mula sa coffee table at sinabi kay Drake Hendricks, manatili ka muna sa bahay. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Hindi ako pupunta. Napailing si Aurelia McCliff, biglang namutla ang kanyang kutis. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon, matutulog na ulit ako. Pagkasabi nun ay dumiretso na siya sa sarili niyang kwarto. Aurelia McCliff, huminto ka dyan.
Sumigaw si Knox Ridge, lumakad palapit kay Aurelia McCliff, at mapait na sinabi, kakauwi lang ni Radley Ridge mula sa ibang bansa, at ang unang bagay na gusto niyang gawin ay imbitahan ang aming pamilya sa hapunan. Hindi ba pwedeng medyo understanding ka? Ikaw ang inimbitahan niya, hindi ako. Kung gusto mong pumunta, pagkatapos ay pumunta, ngunit hindi ako pupunta. Ito ang unang pagkakataon na naging matigas ang ulo ni Aurelia McCliff. Ang kanyang saloobin ay pambihirang matatag na walang puwang para sa talakayan. Aurelia McCliff, tumigas na ba ang iyong mga pakpak? Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay pupunta ka sa gusto mo o hindi. Kung hindi, umalis ka sa bahay na ito. Itinuro ni Knox Ridge ang pinto at nagmura, at Drake Hendricks, lumabas kayong dalawa. Aurelia, huwag mong galitin si Mama, tara na. Si Drake Hendricks, nang makita ang sitwasyon, ay hindi gustong magkaroon ng labis na hidwaan si Aurelia McCliff sa kanyang ina. Kung gusto mong pumunta ako, sumama sa akin si Drake. Kung hindi, kalimutan ito. Kung hindi mo kami tatanggapin, aalis ako sa pamilyang ito ngayon din. Hinarap ni Aurelia McCliff si Knox Ridge na may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Tere, sabay na tayo. Tumango si Burl McCliff, na sinenyasan ng Knox Ridge na makipagkompromiso. Mabuti. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Huwag kang maglakas loob na kunin ang aming sasakyan. Nanunuya si Knox Ridge, punong-puno ng disdain ang titig nito nang tumingin kay Drake Hendricks. Walang nagbibigay sa kanya ng pera para sa isang taxi, kung kaya mo, maglakad ka doon. Maglalakad kami ni Drake, hindi na namin dadalhin ang sasakyan mo. Tumingin si Aurelia McCliff sa Knox Ridge at malamig na nagtanong, ang lugar. Asher Wind Restaurant. Tawagan mo ako pagdating mo. Sinaman ng tingin ni Knox Ridge si Drake Hendricks at umalis kasama si Burl McCliff. Pagkaalis nila, lumingon si Drake Hendricks kay Aurelia McCliff at nagtanong, ano ang nangyayari? Mukhang ayaw mo talaga dito. Sa sandaling matapos magsalita si Knox Ridge kanina, si Aurelia McCliff ay halatang nabalisa. Maliwanag, hindi niya gusto ang taong ito na kilala bilang Radley Ridge. Drake, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Napakagatlabi si Aurelia McCliff at nakayukong nagsalita, the Ridge family. At ang aming pamilya ay matagal nang magkaibigan, at sa loob ng maraming taon ay sinisikap kami ng aming mga magulang na ayusin kami. Nag-abroad si Radley Ridge para mag-aral 5 years ago at ngayon lang yata siya nakabalik. Habang nagsasalita siya, mas tumahimik ang boses niya, na para bang may ginawa siyang pagtataksil kay Drake Hendricks. Nagustuhan mo na ba siya? Tanong ni Drake Hendricks, ikiling ang ulo. Mabilis na itinaas ni Aurelia McCliff ang isang kamay, I swear, I absolutely never liked him. Kung gayon, ano ang dapat kong ikagalit? Marahang kinurot ni Drake Hendricks ang kanyang pisngi at ngumiti, kung may mag-alok ng pagkain, sayang kung hindi pumunta. Jerk! Binibuli mo ako. Si Aurelia McCliff ay wala pang nang-ahas na kurutin ang kanyang mukha. Ikaw ang asawa ko, sino pa ang ibubuli ko kundi ikaw? Hinaila siya ni Drake Hendricks sa kanyang yakap. Sa sandaling iyon, medyo naging mabilis ang paghinga ni Aurelia McCliff. 3 taon nang magkasama ang dalawa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naging ganoon ka-intimate. Huwag mong isipin na maaari mong pagsamantalahan ako. Makalipas ang 5 minuto, kumala si Aurelia McCliff sa mga braso ni Drake Hendricks at, namumula, tumakbo palabas ng bahay. Drake, hindi ka ba nagseselos? Tanong ni Aurelia McCliff na namumula ang mukha habang nakaupo sa passenger seat. Ang pag-imbite ni Radley Ridge sa aking mga magulang para sa hapunan ay tiyak na hindi maganda. Medyo tiwala ako sa sarili kong asawa. Pero kung may maglalakas loob na mag-move on sa iyo, sisiguraduhin kung hindi niya makikilala ang sarili niyang ina pagkatapos kung gawin siya. Si Drake Hendricks ang nagmaneho ng Rolls-Royce, na may musikang rock na tumutugtog sa kotse. Ang kantang ito ay may kasaysayan ng 40 o 50 taon, at noon, isa ito sa mga paborito niyang musika. Ang mga awit ay matagal nang pumanaw mula sa mundong ito, gayunpaman, siya ay nanatili ng eksakto tulad ng siya ay 40 o 50 taon bago, nang walang kaunting pagbabago. Ang Radley Ridge ay ang tipikal na nakangiting tigre, dapat kang mag-ingat. Isang babala ang ibinulong ni Aurelia McCliff, gayunpaman, gusto siya ng aking mga magulang, at tungkol sa isyong ito, natatakot ako na. Hindi niya natapos ang sasabihin niya dahil naintindihan naman nilang dalawa. Hindi nagtagal, dahan-daang huminto ang isang Rolls-Royce sa parking lot ng Asher Wind Restaurant.
Ang Asherwind Restaurant ay medyo sikat sa River City, isang high-class na western restaurant na kadalasang pinupuntahan ng mga may katayuan at mayayamang kabataan na nakikipag-date. Nagkataong may parking spot sa tabi ng pusat ng Burl McCliff, kaya ipinarada ni Drake Hendricks ang Rolls Royce sa tabi nito. Habang nasa sasakyan pa sila ay nagpadala na ng WeChat message si Knox Ridge kaya dumiretso silang dalawa sa second floor. Ang Asherwind Restaurant ay walang mga pribadong silid, tanging mga standalone na kristal na dining table. Kaya naman, nang makarating sila sa ikalawang palapag, nakita nila ang Knox Ridge at ang 5 pang tao. Aurelia McCliff. Sa isang sigaw, bumungad sa grupo ng 5 ang isang binata na nakasuot ng salamin. Radley Ridge yan, mag-ingat ka. Babala ni Aurelia McCliff sa mahinang boses. Gastos kay Von. Walang sino man ang maaaring magsamantala sa akin. Binigyan siya ni Drake Hendricks ng isang magiliw na ngiti at humakbang patungo sa mesa. Aurelia McCliff, ilang taon na ang nakalipas, at lalo kang gumanda. Pagkaupo, nanatiling nakatutok ang mga mata ni Radley Ridge kay Aurelia McCliff. Kanina lang nabanggit ng tita mo na sumakay kayong dalawa ng taxi, susunduan na sana kita. Paano makakapag-taxi ang isang taong kasing bait mo? Ipinakita ni Radley Ridge ang kanyang mga susi ng kotse sa Mercedes, sinadya man o hindi. Sa kabuuan, hindi man lang niya sinulyapan si Drake Hendricks. Tama na yan. Pagkabalik ng ating Radley sa bansa, hindi niya napigil ang magsalita tungkol sa pagkikita namin. Tumingin si Mother Ridge kay Aurelia McCliff na parang nakatingin sa kanyang manugang. You two were childhood sweethearts, sayang lang nag-abroad si Radley for his studies, missing the chance. Panipi. Umiling si Father Ridge na may hitsura ng panghihinayang. Walang problema, walang problema. Ang mahalaga ay nakabalik na siya. Nakangiting sabi ni Knox Ridge, basta nakabalik siya, okay na. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagliwanag ang mga mata ni Radley Ridge, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Oh, Aurelia McCliff, hindi mo pa kami ipinakilala, ito ay. Inayos ni Radley Ridge ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong at tumingin kay Drake Hendricks na may pakunwaring ngiti. Siya ay partikular na nabalisa matapos malaman na si Aurelia McCliff ay nagpakasal. Gayunpaman, matapos malaman na ang kanilang kasal ay nasa pangalan lamang. Umaasa si Radley Ridge na muling pasiglahin ang relasyon. Pagtingin sa kanya ng ganito, baka siya ang driver ni Aurelia McCliff, di ba? Kung tutusin, dahil naging project manager si Aurelia McCliff, it stands to reason that she should have a driver. Tinansya ni Mother Ridge si Drake Hendricks nang may pang-aalipusta at mahinang ngumuso. Maliwanag, nabanggit lang ni Knox Ridge si Aurelia McCliff na na-promote sa project manager, kung hindi, paano nalaman ni Mother Ridge? Siya ang asawa ko. Nagdilim ang mukha ni Aurelia McCliff, at talagang gusto niyang bumangon at umalis, mapahamak ang kagalang-galang. Oh, kaya ikaw ang medyo sikat na asawa ni Aurelia McCliff. Pagbalik ko, narinig ko ang lahat tungkol sa iyo. Tumayo si Radley Ridge, nag-aalok ng kanyang kamay na may pagkukunwari, pwede ko bang itanong kung saan ka nagtatrabaho, kuya? Sa bahay, nabubuhay sa asawa ko. Nakangiting tugon ni Drake Hendricks, tumayo, at mariing nakipagkamay kay Radley Ridge ng may lakas. Ah! Napasigaw si Radley Ridge sa sakit, pagkatapos ay mabilis na napagtanto na nawala siya sa kanyang katinoan. Pasensya na. Ako, nagsimula lang akong makaramdam ng kaunting pananakit ng tiyan, kailangan kong gumamit ng banyo. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad patungo sa banyo. Medyo naging awkward ang atmosphere. Bagamat gustong kutsain at kutsain ng lahat si Drake Hendricks, tahasan niyang inamin na nabubuhay siya sa kanyang asawa, kaya ano pa ang masasabi nila? Brother Snake, bigyan mo ako ng pabor. Nang nasa banyo, nag-dial si Radley Ridge ng isang numero na may madilim na ekspresyon. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Pagkalabas ng banyo, nagniningning si Radley Ridge, isang ganap na kaibahan sa kanyang kilos ilang sandali lamang. Paumanhin, kakabalik ko lang sa bansa at baka nahihirapan akong mag-adjust. Tumingin siya kay Aurelia McCliff na may halong paghingi ng tawad, hindi nag-abala na itago ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Tumango si Aurelia McCliff, walang kamalay-malay na nakasandal kay Drake Hendricks. Ano ang mayroon ang lahat? Kinuha ni Radley Ridge ang menu, nagtanong ng malakas. Anak, hindi mo ba alam kung ano ang gustong kainin? Ni Aurelia, umorder ka na lang ng mga paborito niya. Commendat si Mother Ridge, senyales kay Radley Ridge. Eksakto.
Magkasama kayong lumaki, kailangan pa bang magtanong? Tumunog si Knoxridge mula sa gilid. Kung hindi dahil kay Drake Hendricks out of nowhere, matagal na silang magkamag-anak ng Ridge family. Ngayon, habang tinitingnan niya si Radley Ridge, mas nasumpungan niya ito. Nang mabaling ang atensyon niya kay Drake Hendricks, lalo lang lumaki ang pagkairite niya. Kahit na ang isang tanga ay maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng hapunan na ito ay halos isang bitag para kay Drake Hendricks. Tahimik na hinawakan ni Aurelia McCliff ang kanyang kamay ngunit napansin niyang hindi nagpakita ng galit si Drake Hendricks. Baka naman wala siyang pakialam sa akin. Mabilis na inalis ni Aurelia McCliff ang pag-iisip na naantig pa rin sa deklarasyon ni Drake Hendricks sa Asher Percival, ang aking babae. Pero ngayon, todo ngiti ang asawa niya na parang hindi talaga niya style. Radley, ngayong nakabalik ka na sa bansa, anong plano mo? Tumingin si Knoxridge kay Radley Ridge ng may pagmamahal, habang ang isang biyenan ay titingnan ang kanyang manugang. Tita, maraming foreign company ang tumawag sa akin, hoping na makakasama ko sila bilang executive. Pero mas gusto kong manatili sa Morelos City. Ang ilang milyong US dollar sa taon ng sweldo ay hindi gaanong ibig sabihin, pinakamahalaga na nasa parehong lungsod ng Aurelia. Pagkasabi noon, itinaas ni Radley Ridge ang kanyang red wine glass patungo kay Aurelia McCliff at sinabing, para ipagdiwang ang aming pinakahihintay na muling pagsasama, tagay. Cheers! Itinaas ng lahat ang kanilang baso at uminom. Todo ngiti din si Drake Hendricks, buong pusong kumakain at umiinom sa gilid. Isinilang na talunan lang. Natural na kukulit. Sa pagmamasid sa gawin ni Drake Hendricks, ang mga labi ni Radley Ridge ay pumulupot sa malamig na pagngisi. Siya ay bahagyang nangangamba noong una, ngunit ngayon, siya ay lubos na walang hiya. Kuya Hendricks, hindi. Masyadong masarap ang alak na ito, sa tingin mo ba hindi mapapansin ni Aurelia? Pinaikot-ikot ni Drake Hendricks ang kanyang baso ng alak, casual na sinabi, ang isang bote na tulad nito ay hindi nagkakahalaga ng higit sa ilang libong yuan sa labas. Kuya Hendricks, kumikita ka ng 1 milyon sa isang taon, at ito ang alak na kasama mo sa pagdiriwang. Sa sandaling natapos ni Drake Hendricks ang kanyang pangungusap, nagbago agad ang kutis ni Radley Ridge. Ang alak ay talagang hindi espesyal, ngunit hindi rin ito mura, nagkakahalaga ng 5,000 yuan bawat bote. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay itinuturing na napakamahal. Ngunit nabanggit na lamang ang kanyang $1,000,000 na sweldo, ang pag-inom ng alak na ito ay tila hindi nararapat. Lalo na kung tinawag siya sa harap ni Aurelia McCliff, ito ay isang suntok sa kanyang imahe. Pasensya na, iyon ay pabaya sa akin. Mabilis na nabawi ni Radley Ridge ang kanyang ngiti at, sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, sinabi sa waiter, dalhan mo ako ng 2 bote ng Petres, ang mga mahal. Sir, 80,000 ang isang bote, sigurado ka ba? Kinumpirma ng waiter na may hawak na menu. Tumango si Radley Ridge, may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Pero sa loob-loob niya, nagdurugo na siya ng pera. 16,000 kahit para sa kanya, ay hindi isang maliit na halaga, lalo na para sa 2 bote lamang ng alak. Pero para kay Aurelia, sulit ang lahat. Drake Hendricks, pumunta ka rito para mag-freeload at may lakas pa rin ang loob na pamuna. Lumabas ka, umalis ka na. Ang mukha ni Knoxridge ay partikular na hindi kaaya-aya. Mula nang mabalitaan niya ang milyon-milyong sweldo ni Radley Ridge, hinamak niya hanggang sa buo ang kanyang walang kwentang manugang. Ang pamilya Ridge ay gumagastos ng 16,000 sa alak, habang si Drake Hendricks ay hindi man lang kumita ng $16,000. Kung si Aurelia McCliff ay nagpakasal kay Radley Ridge, ngayon ay maaari silang namumuhay ng mataas na buhay, ipinagmamalaki ito kahit saan sila pumunta. Why be like now, na lahat ay nagchichismisan sa likod kapag nababanggit ang kanilang manugang. Tita, tama si Brother Hendricks, wala sa akin ang $160,000. Kung tutuusin, kumpara kay Aurelia, ang pera ay isang makamundong pag-aari. Sa ibabaw, ang Radley Ridge ay lumilitaw na nagbibigay kay Drake Hendricks ng isang paraan, ngunit sa katotohanan, siya ay nagpapakita ng kanyang sariling kahusayan. Hindi nagtagal, 2 bote ng red wine ang dinala sa mesa. Ngunit bago pa makagalaw ang iba, diretsong kinuha ni Drake Hendricks ang isang bote at sinimulang lagok ito na parang tubig. Napatulala ang katabi niyang server na parang isang halimaw na nakatingin sa kanya. Hindi sa banggitin na ang alak na ito ay may malakas na epekto, ngunit sino ang umiinom ng red wine ng ganoon?
Paumanhin, lumaki ako sa isang nayon bilang isang bata, hindi gaanong sopistikado. Inilagay ni Drake Hendricks ang walang laman na bote sa mesa at pinunasan ang bibig gamit ang manggas. Para sa kanya, parang tubig ang lasa ng alak, maaaring mahalaga ito sa paningin ng iba, ngunit para kay Drake Hendricks, ito ay mas mababa. Noong unang panahon, uminom siya ng isang bote ng red wine sa karagatang Atlantiko, kahit na ito ay mula pa noong 1850s, ang bote na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000 noong panahong iyon. Sa ngayon, ang presyo ay hindi maiisip. Napakahiya. Si Knox Ridge ay nagngangalit sa galit. Yung Drake Hendricks na yon, pumunta siya para lang ipahiya sila. Si Father Ridge at Mother Ridge ay tumingin din kay Drake Hendricks nang may pang-aalipusta, hindi gaanong iniisip ang bumpkin ng bansang ito. Huwag mag-alala. Sa palagay ko ay halos hindi nagkakaroon ng pagkakataon si Brother Hendricks na uminom ng ganoong alak, hindi ako tatputol. Isang panunuya ang sumilay sa labi ni Radley Ridge. Habang ang iba ay kumilos ng ganito, mas masaya siya. Bagamat medyo masakit, maaaring ma-realize ni Aurelio kung gaano kawalang husay ang kanyang asawa at kung gaano siya kahusay kung ikukumpara. Sa pagsasamantala ng walang pumapansin, maingat na kinurot ni Drake Hendricks ang hita ni Aurelia at nag-type ng dalawang karakter sa kanyang telepono, pag-alitan ako. Nagulat si Aurelia noong una, ngunit mabilis niyang naunawaan na gusto siya ni Drake Hendricks na kumilos. Hindi ba pwedeng magkaroon ka ng kaunting dignidad? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, magpigil ka. Tingnan mo si Radley Ridge, mas magaling siya sa'yo. Sabi ni Aurelia with a very unfriendly tone, her face turned. Ayos lang. Si Brother 12 ay walang karanasan sa mundo, ngunit siya ay tapat, at iyon ay isang katangian din. Sa loob-loob ni Radley Ridge, tuwang-tuwa. Ngayong nagsalita si Aurelia ng ganito, pakiramdam niya ay malaki ang pagkakataon niya. Well, Radley, uminom ulit kasama si Aurelia. Si Knox Ridge, nang makita ang pagbabago ng ugali ni Aurelia, inisip na dumating ang kanyang anak at sabik na humampas habang mainit ang plancha. Bago pumunta rito, nag-alala siya na si Aurelia ay masyadong matigas ang ulo at mamimiss niya ang isang natatanging lalaki tulad ni Radley Ridge. Ngunit tila walang batayan ang kanyang mga alalahanin. Lagi akong pinapagalitan. Ituloy mo yan, hihiwalayan kita. Kinuha ni Drake Hendricks ang isa pang bote ng red wine, itinaas ito, at sabay-sabay na ibinaba. Nagulat ang server na nakatayo. $160,000, nawala sa dalawang lagok. Divorce then, divorce. Akala mo natatakot ako. Marahas na hinampis ni Aurelia ang kanyang kamay sa mesa na ikinagulat ni Drake Hendricks. Napaka-convincing ng kanyang asawa sa kanyang kilos. Nagpasya siyang hayaan si Aurelia na ituloy ang pag-arte sa industriya ng pelikula, siguradong magiging bituin siya. Aurelia, huwag kang magsalita ng may galit, mahal ka pa rin ni Kuya Hendricks. Bagamat sinubukan ni Radley Ridge ang kanyang makakaya na itago ito, hindi niya napigil ang matawa. Para siyang tinutulungan ng langit. Brother Ridge, may alak pa ba? Sumandal si Drake Hendricks sa kanyang upuan, mukhang talo na. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Oo, syempre meron. Bagamat naramdaman ni Radley Ridge ang kurot, alam niyang magandang pagkakataon ang araw na ito. Hanggat nalasing niya si Drake Hendricks, mas matindi ang kanilang mga alitan. Dahil ang alak ay nagiging marahas sa mga tao, pinipilit silang ibuhos ang lahat ng mga salitang pinipigilan nila. Si Drake Hendricks ay nagtiis ng husto sa McCliff family sa nakalipas na 3 taon, at sa paghusga sa mga kaganapan ngayon, tila saysubog na siya. Waiter, magdala ka ng isa pa, 3 bote. Pinatigas ni Radley Ridge ang kanyang puso, iniisip na walang sakit, walang pakinabang. Hindi lang ito usapan. 3 taon. Hirap at hirap lang ang meron ako simula nang ikasal ka. Ang ibang mga babae ay nasa labas ng shopping at bumibili ng mga pita ka-araw-araw, at ako. Kailangan kong pasanin ang bigat ng bahay na ito sa aking mga balikat. Habang sinasabi ito ni Aurelia McCliff, hindi niya maiwasang mapaiyak sa hinaing. Sumikip ang puso ni Drake Hendricks. Ang galing niya sa pag-arte, paano sila naging dalubhasa. To tell you the truth, matagal ko nang gustong makipaghiwalay. Ano ang maaari mong ibigay sa akin? Kung mayroon kang kahit 1,000 ng kung ano ang mayroon sa Radley Ridge, hindi ako magagalit. Siya ay kumikita ng 1,000,000 sa isang taon sa pagmamaneho ng isang Mercedes. Kinuha ni Aurelia McCliff ang tissue na ibinigay sa kanya ni Radley Ridge, pinunasan ang kanyang mga luha habang nananangis, at ikaw.
Ang pagsakay sa taxi ay ang kaya nating gawin ng magkasama. Dinala mo ba ako sa mga pelikula minsan sa 3 taon na kasal natin? Naranasan mo na bang mamili? Bastard ka, hindi ka makatao. Pagkasabi nito, ilang beses na sinuntok ni Aurelia McCliff ang dibdib ni Drake Hendricks. Habang mas nakikinig si Drake Hendricks, mas naramdaman niyang may mali, may sariling motibo si Aurelia McCliff, sinasamantala ang pagkakataong suwayan siya. Maghintay ka hanggang sa makabalik tayo, ipapakita ko sa iyo. Bagaman naisip niya ito, sumigaw siya, maligaw. Matagal na akong nasusuka sa paningin mo. 3 taon ng kasal, at hindi mo man lang ako hahayaang hawakan ka. I'm so done with this marriage in name only. Sino ka sa tingin mo? Kahit na ang mga babae sa ilalim ng tulay na naninangil ng 30 box ay mas mahusay kaysa sa iyo. Kung may pera ako, mas gugustuhin ko pang tumira sa ilalim ng tulay na iyon. Nagkunwaring lasing si Drake Hendricks, lumabo ang pagsasalita. Nang makita ang tumitinding pagtatalo, tatayo na sana si Burl McCliff nang pigilan siya ni Knox Ridge. Hayaan mo silang lumaban. Kapag tapos na sila, magiging manugang na natin si Radley. Matapos marinig ang paliwanag ng asawa, biglang naintindihan ni Burl McCliff. Itinago rin ng mga magulang ni Radley Ridge ang kanilang mga ngiti sa mga labi, natutuwang masaksihan ang kaguluhan. Ang pinakamasaya sa kanila ay si Radley Ridge mismo, lahat ng narinig niya tungkol sa kanila ay totoo. Ang kasal sa pagitan ni Aurelia McCliff at Drake Hendricks ay umiral sa pangalan lamang kahit 3 taon ng kasal, nanatili siyang birhen. Kuya Hendricks, lasing ka na. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Si Aurelia McCliff ang pinakanatatanging babae sa mundo. Ang linya ng mga lalaking humahabol sa kanya ay walang katapusan. Kung hindi mo siya pinahalagahan, baka pumasok na lang ako. Bagamat sinabi ito ni Radley Ridge habang hinihimok siyang uminom, itinulak niya ang 3 bote ng Petres kay Drake Hendricks. At ang mga salitang binigkas niya ay totoong mula sa kanyang puso. Gusto mo siya, tapos pakasalan mo siya. Walang kapatawaran si Drake Hendricks habang itinaas niya ang isang bote ng Petres at sabay-sabay itong inubos. Matapos ang 3 bote ng red wine ay namula rin ang mukha niya. May 2 pang bote na naiwan sa mesa. Matagal ko nang alam na nasa puso kanya. Hindi lang isang beses na tinawag niya ang pangalan mo sa kanyang pagtulog. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong klaseng kaawa-awang asawa ang nagagawa niyan sa akin? Kinabog ni Drake Hendricks ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay nakaukit sa walang katapusang sakit. Paano kung tawagin ko ang pangalan niya? Isa siyang overseas returnee, kumikita ng 1 milyon sa isang taon. Anong meron ka? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, sa simula, ginamit kita bilang isang kalasag, naghihintay sa pagbabalik ng Radley Ridge. Mas lalong sumigaw si Aurelia McCliff, mas lalo siyang nagalit. This time, galit na talaga siya. Hindi siya nagsasalita sa kanyang pagtulog, ang bastard na iyon ay naglakas loob na akusahan siya ng pagtawag sa pangalan ng iba. Bastos ka. Mabangis na pinilipit ni Aurelia McCliff ang braso ni Drake Hendricks. Ang lakas ng twist niya kaya nakaka-distress na panoorin si Radley Ridge. Ngunit sa loob, siya ay labis na nasasabik. Tinawag ni Aurelia McCliff ang kanyang pangalan sa kanyang pagtulog hindi lang 1 beses. Huminga ng malalim si Radley Ridge, pilit na kinakalma ang sarili. Biglang dumating ang kaligayahan. Kuya Hendricks, uminom ka. Nadama niya na ang $400,000 na alak ay nagkakahalaga ng bawat sentimos. Hindi lamang nito pinagaan ang kanilang alitan, kundi naging daan din ito para sa kanyang sariling kapalaran. Sa sandaling ito, pinagpapantasyahan na ni Radley Ridge ang eksena ng pagkapanalo sa puso ng dilag. Higit pa rito, tinawag pa niya ang Flower Snake, na naghahanda na magsagawa ng Hero Saving the Beauty Act sa ilang sandali upang gawing mas kaawa-awa si Drake Hendricks, na nagpapakita ng kanyang sariling mga kakayahan. Kuya Hendricks, mabuting tao ka. Kinuha ni Drake Hendricks ang red wine at ininom iyon. Nitong nakaraang 3 taon, nabuhay ako ng mas masahol pa sa aso. Dahil sa pagiging unwanted son-in-law. Simula bukas, gusto ko ng libre. Malabo ang mga mata ni Drake Hendricks, at tila lasing na siya. Kung mahirap, uminom pa. Tumingin si Radley Ridge kay Aurelia McCliff, na tuwang-tuwang sinabi, hindi ko inaasahan na pagkaraan ng maraming taon, mananatili pa rin ako sa puso mo. Ilang taon na ang nakalilipas, bago siya pumunta sa ibang bansa para mag-aral, hinabol niya si Aurelia McCliff. Ngunit marahan siyang tinanggihan.
Sa pagkakataong ito, nang bumalik siya sa bansa, wala siyang gaanong pag-asa, ngunit sino ang makakaalam, na ngayon ay magkakaroon siya ng hindi inaasahang kagalakan. Ang Knox Ridge ay mas mahiyain. Mr. McCliff, kung hindi mo hinayaang dumating si Drake Hendricks, magiging maayos kaya ito. Humihingi talaga ang bastos na ito. Nag-aalala pa rin ako na baka may soft spot si Aurelia McCliff para sa kanya, ngunit sa kaguluhan ngayon, tuluyan na nitong inilantad ang kanyang walang kwentang pagkatao. Panipi. Asawa, ang galing mo talaga. Itinaas ni Beryl McCliff ang kanyang hinlalaki, puno ng paghanga sa kanyang mga mata. Kung maaari silang magkaroon ng manugang na tulad ni Radley Ridge, madyay gising sila na tumatawa sa kanilang mga panaginip. Gayunpaman, ang hindi alam ng mag-asawa ay kung ikukumpara kay Drake Hendricks, ang Radley Ridge ay parang isang maliit na alikabok sa universo. Kuya, may alak pa ba? Sigaw ni Drake Hendricks matapos inumin ang huling bote ng alak. Ganyan ka lasing. Umuwi ka na agad. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Ang dalawang bagay na pinakaayaw ko sa buhay ko ay mga walang kwentang lalaki. At lasing. At ikaw ang pinakamasama sa kanilang dalawa. Sigaw ni Aurelia McCliff. Ngayon ay naunawaan na niya na ang kanyang asawa ay nagbabalak na dayin si Radley Ridge mula sa isang kayamanan. Gusto niyang tumawa pero pinipigilan lang niya habang kailangan niyang ipakita ang galit sa mukha niya. Walang problema. Kung gusto ni Kuya Hendricks na uminom, ako, si Yannick Ridge, ang bahala. Pinatibay ni Radley Ridge ang kanyang puso at sumigaw sa waiter, dalhan mo pa ako ng 3 bote. Radley, 80,000 ang isang bote. Mahinang paalala ni Mother Ridge sa gilid. Ang 8 bote ay 640,000, walang maliit na halaga. Kahit na may taon ng sweldo na 1,000,000, ang pagkain na ito ay kumonsumo ng kalahating taon na sahod. Walang problema. Ang pera, para sa akin, ay numero lamang. Pinutol ni Radley Ridge ang kanyang ina, sinabihan ng waiter, dalhin mo sila agad. Panipi. Nasaktan din siya, ngunit kung maaari nitong palakihin ang alitan sa pagitan ng 2 hanggang sa punto ng hiwalayan, ito ay lubos na sulit. Nasa masakit na kagalakan ngayon si Radley Ridge. Tingnan mo ang Radley Ridge doon, gumagastos ng daan-daang libo na parang wala lang. Bakit kailangan kong magdusay kasama ka? Si Aurelia McCliff ay patuloy na nagpupuri mula sa gilid na nagpapataas ng hormones ng Radley Ridge. Excuse me, kailangan kong gumamit ng banyo. Noon lang, nag-vibrate ang telepono ni Radley Ridge, dumating na si Flower Snake. Kumain na kayo, babalik ako agad. Pagkasabi nun ay dumiretso na siya sa restroom. Bago umalis, tiningnan ni Radley Ridge si Drake Hendricks. Ininom mo ang aking daan-daang libo, ngayon maghintay para sa iyong paghihirap. Kapag kumilos si Flower Snake, walang magandang mangyayari. Bahagya pang umalis si Radley Ridge nang pumasok si Flower Snake mula sa likuran. May bitbit siyang baso ng red wine, kunwaring casual na naglalakad lampasan si Drake Hendricks. Habang naglalakad siya sa ulo ni Drake Hendricks, bahagyang ikiling ni Flower Snake ang salamin. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang mga aksyon ng Flower Snake ay lubos na natural, na walang pahiwatig ng premeditation. Ayon sa orihinal na plano, kapag natapon ang red wine sa ulo ni Drake Hendricks, hindi maiiwasang magkaroon ng salungatan. Nasa likuran niya mismo ang ilang compound ng Flower Snake, handang kumilos sakaling magkaroon ng salungatan. Sa sandaling iyon, papasok si Radley Ridge bilang tagapamagitan, na hihilingin kay Drake Hendricks na yumuko at humingi ng tawad. Perpektong isinulat ang script na tinitiyak hindi lamang ang kahihiyan ni Drake Hendricks kundi isang pagkakataon din para sa Flower Snake na ipakita ang kanyang lakas kay Aurelia McCliff. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang baso ng alak sa kanyang kamay, si Drake Hendricks, na halos makomatose dahil sa kalasinggan, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Bahagya siyang gumalaw, ang kanang kamay niya ay bumaril. Ang baso ng pulang alak, mga sentimetro lamang mula sa kanyang ulo, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Drake Hendricks. Bro, sorry about that. Nadulas yung baso, sabi ni Flower Snake na may awkward na ngiti. Gayunpaman, habang nakatingin siya sa likuran ni Drake Hendricks, hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagiging pamilyar, kahit na hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita noon. Ngunit ang kasanayan lamang kung saan nahuli ang baso ay pinilit na mapansin ng Flower Snake. Ang impormasyon mula sa Radley Ridge ay may depekto. Ang lalaki ay isang practitioner.
Si Flower Snake ay gumawa ng senadorya sa kanyang likuran, at agad silang pinalibutan ng ilang mga kasambahay na nakatago sa restaurant. Huwag mag-alala. Salamat sa alak, sabi ni Drake Hendricks, pinagpag ang baso ng alak at humigop ng mahina. Paf! Sa sumunod na segundo, lahat ng red wine sa kanyang bibig ay nag-spray sa mukha ni Flower Snake. Ito ay medyo hindi ka nais-nais na inumin, pasensya na, sabi ni Drake Hendricks habang lumingon siya, ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. Hinihingi mo talaga. Ang mga underlings ay sinisingil pasulong, ang kanilang mga mata ay puno ng banta. Inutusan silang magwelga muna sakaling magkaroon ng hidwaan. Fuck! Ikaw ngayon. Ang Flower Snake ay nangingibabaw sa lugar na ito sa loob ng maraming taon, at walang sino man ang nangahas na gumawa ng gulo dito. Ngunit nang malinaw niyang makita ang mukha ni Drake Hendricks, isang panginginig ang bumalot sa kanya. Ang mga salita sa dulo ng kanyang dila ay biglang napalunok pabalik. Ang mga pangyayaring naganap noong hapong iyon sa Asher Percival ay isang bagay na hindi malilimutan ni Flower Snake kahit na maging abo siya. Sa isang iglap na blanko ang isip ni Flower Snake. Anong nangyayari? Medyo natulala ang apat na matanda sa biglaang pangyayari. Kayong mga hoodlums, tumigil kayo sa paggawa ng gulo dito. Si Father Ridge, isang negosyante, ay naglalayong sugpuin ang mga hooligan sa kanyang mga salita. Ang pag-aayos ni Radley Ridge sa Flower Snake para maglaro ay isang bagay na hindi alam ni Father Ridge. Tama na yan. Itigil mo na yung hooligan mo dito. Nang makitang nagsalita si Father Ridge, tumunog din si Knox Ridge mula sa gilid. Sa pagkakaroon ng Radley Ridge, nadama ng lahat ang lubos na tiwala. Ang mga hoodlum ay nagkaroon ng kanilang mga order, hindi pinapansin ang lahat at nakatuon lamang sa paghagupit kay Drake Hendricks. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, kailangan lang nilang tumutok sa paghampas kay Drake Hendricks. Hindi nila pinansin ang iba at itinaas ang kanilang mga manggas, patungo kay Drake Hendricks. Si Radley Ridge, na nagtatago sa banyo, ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo. Mikikialam lang siya kapag sapat nang nabugbog si Drake Hendricks. Si Flower Snake ay kapatid ng kanyang kaibigan, at nagkita ang dalawa sa inuman matapos bumalik sa bansa si Flower Snake. Hindi inaasahan ng Radley Ridge na ang Flower Snake ay magagamit ng ganoon kaga. Ang pag-iisip na si Drake Hendricks ay lumuhad pagkatapos ng pambubugbog ay nagdulot ng palihim na kilig sa puso ni Radley Ridge. Alam ni Flower Snake na nagdulot siya ng malaking problema. Mula nang mangyari ang hapong iyon ay hindi pa rin natatag ang kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang gang ng mga hoodlum ay walang ideya tungkol sa sitwasyon. Hinihingi mo talaga. Maglakas loob na ice spray ang kapatid natin. Ay dismantle ka namin ngayon. Gusto ko talagang makita kung gaano ka kaya. Bago pa matapos ang lalaki, marahas na hinawakan ni Flower Snake ang braso niya mula sa likod, at itinapon siya palayo. Kuya, panipi, smack. Ang isa pang hoodlum ay hindi man lang naintindihan ang nangyayari nang siya rin ay sinampal ng Flower Snake. Bro, tungkol saan ito? Lahat ay natulala. Ang tugon ng Flower Snake ay ganap na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Walang pakialam si Flower Snake tungkol doon. Nakatayo siya sa harap ni Drake Hendricks na parang batang nakagawa ng mali, nanginginig ang kanyang mga binti na hindi mapigilan. Ang pagkakasala sa isang kaibigan ni Aaron Jackson ay nangangahulugan na kahit 10 buhay ay hindi sapat na para iligtas siya. Alam mo na ang gagawin ngayon. Casual na kinalikot ni Drake Hendricks ang baso ng alak sa mesa, walang pakialam na nagtatanong. Nakuha ko. Patuloy na tumatango-tango si Flower Snake, sinumpa si Radley Ridge ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Itong anak na ta. Sinusubukan niya akong patayin. Anong pinagbubulungan yung dalawa? Oo naman, wala ni isa sa inyo ang magaling. Si Father Ridge, nang makita si Drake na nagsasalita sa mababang tono, ay ipinalagay na magkakilala ang dalawa. Pinakamuhian niya ang mga hindi edukadong hoodlum na ito at hindi niya itinago sa tono niya ang paghamak. Anong kalokohan ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Flower Snake nang hawakan ng isang kamay si Father Ridge sa kwelyo. Binabalaan kita. Restaurant ito. Sapat na ang takot ni Mother Ridge sa biglaang pangyayaring ito. Bilang mga negosyante, hindi sila sanay sa mga ganitong bagay at agad silang nagpanik. Eksakto. Tumawag na kami ng pulis. Bagamat nanginginig sa takot si Father Ridge, matigas pa rin siyang magsalita. Pagkatapos subukan ito.
Kumuha ng tinidor si Flower Snake sa mesa at idiniin ito sa lalamunan ni Father Ridge. Huwag kang magulo. Ibibigay namin ang lahat ng gusto mo. Si Mother Ridge, nang makita ang kabilang partido na may hawak na kutsilyo, ay natarante at hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla niyang binuksan ang kanyang pitaka at naglabas ng isang stack ng pera. Bibigyan ka namin ng pera, hayaan mo muna siya. Sa mga araw na ito ay tungkol sa pera, at hindi niya gustong mapahamak ang kanyang asawa sa anumang paraan. Kunin mo ang pera mo at mawala ka. Sinampal ni Flower Snake ang pera sa kamay ni Mother Ridge, ikinalat ito sa hangin. Lumipat ang mga mata niya na para bang may magandang ideya. Hindi ba sinubukan ni Radley Ridge na gawing mahirap ang mga bagay para kay Drake? Kaya niyang paikutin ang mga lamesa at patikman si Radley ng sarili niyang gamot. Kung nasiyahan si Drake, baka mas kaunti ang paghihirap niya. Sa pag-iisip nito, nang hindi na nagabala pa, hinampas niya si Father Ridge sa mukha. Smack! Sa malutong na tunog, ipinadala si Father Ridge sa pasilyo ng restaurant. Inilabas ni Flower Snake ang lahat para magpakitang gila sa harap ni Drake. Boss, may laban dito. Mabilis na tumayo si Mother Ridge at tumakbo para tingnan ang mga sugat ni Father Ridge. Dahil sa malakas na suntok, namamaga ang isang bahagi ng mukha ni Father Ridge, at umaagos ang dugo sa bibig. Anong nangyayari dito? Dumating ang manager ng restaurant kasama ang ilang security guard. Nandito ang lalaking ito. Sinaktan niya ang asawa ko at nagdulot ng malubhang pinsala sa mismong restaurant mo. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Nakita ni Mother Ridge ang security na paparating at agad na naging mapilit. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hintayin mong magsara ang restaurant mo. Itinuring silang matataas na uri na may mga ari-arian na nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa bahay, na ginagamit sa pangangibabaw ng mga tao sa paligid, hindi pa nila nahaharap sa ganoong sitwasyon. Oo, anong nangyayari sa restaurant na ito? Nagpapasok ng kahit anong uri ng tao. Nang makitang nagalit si Mother Ridge, nakiisa si Knox Ridge upang pukawin ang mga bagay-bagay. Fatso Declan, kung ayaw mo ng gulo, you better stay the hell away from me. Kinawian ni Flower Snake ang kanyang kamay, at agad na pumasok ang kanyang mga cronies. Ipapaliwanag ko ito sa iyong boss, sabi niya. Kuya Ahas, ito. Tumayo si Declan Martin, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Ang may-ari ng restaurant at Flower Snake ay may ilang relasyon, kaya siya ay nasa isang mahirap na posisyon na nakatayo doon. Ano bang problema mo? Magsasampa ako ng reklamo. Nakita ni Mother Ridge na hindi kumikibo ang mga security guard at agad na nag-init ang ulo. Sis, huwag kang mag-alala. Makakamit ko ang hustisya para sa iyo. Tinapik ni Knox Ridge ang kanyang dibdib, tumayo, at akmang makikipagtalo kay Declan Martin. Pero, smack! Bago pa siya makapagsalita, si Flower Snake, sa harap ng mga security guard, ay sinampal sa lupa si Mother Ridge. At sa mga mata niya, may buong intensyon na pumatay. Mga mangmang. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.